Practicum. Hey, hi. Hello. Hello. Hi. Good morning. Morning. Masaya ba kayo mga kapatid? Amen. Dapat makita talaga ni Lord ang ating mga ngiti na manglawe. Dahil nandiyan din ang ating mahal na nandiyan ni Maria, ang banal na Espiritu Santo at ang ating Panginoong Yeso Cristo. Hi! Hello. Hello! Hi. Welcome po sa ating mga baguhan na ganun din sa ating mga datihan, sa mga graduates, dahil ito po ang ating anniversary CLSS series seminar. Na ito po ay ginaganap natin dito sa chapel ng Green Acres. At ito po ang maikling pag-aaral natin sa ating panahon na ito. Na ito yung panahon na kalooban ng Diyos. Ito yung panahon na nararapat tayo ay lumapit sa Diyos. Ito rin ang panahon na manatili tayo na naglilingkod, manatili tayo na magpupuri, aawit at iindak sa kanyang banal na harapan. Sa samba na may pagkakaisa, na punong-puno ng kagalakan at pag-iibigan sa isa't isa. Dahil tayo ay ibig ng Diyos mapuklod sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na iisang Espiritu ang kaglay-kaglay ng bawat isa sa atin. Amen? Ito po yung maikling pag-aaral natin sa mga bagay na banal, makalangit, na nararapat natin matutunan sa ating kabuhay, tanggapin, at ito'y unti-unti natin ihingi ng awat kabag sa Diyos na maisa sa pamumuhay ng bawat isa. Amen? Dahil tayong lahat na narito ay makasalanan pa. Subalit sa kabila ng pangunguna ng banal na Espiritu Santo, sa pagbabago natin mula ng tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo sa ating mga buhay, tunay na doon tayo mula sa araw na yun nakalaya na tayo nauuligan sa mga loob niya na ipinalaga ng amang nasa langit. Kaya napakabuti ng Diyos dahil tayo ay binayaan niya ng pagkakataon. God is good all the time. Praise the Lord. Now and Now forever. and forever. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Praise Yahweh. Kasi kayo mga kapatid? Amen. Dahil ito'y anniversary. 36 years ng ating community. Amen. Ang set na Spirit Free Covenant Kingdom Community. Amen. 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 Talagang amen na amen dahil ang biyaya sa bawat isa sa atin ay napapatutuhanan natin ito. Lagi. Ipinagsisigawan natin na tunay na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa community ito. Amen? Amen. At pinapatutuhanan natin yan sa pamamagitan ng ating mga sharing, pagpapatutuo sa ating mga karanasan sa piling niya. Amen? Amen. Pagpapalago sa kapangyarihan sa dila mula sa Espiritu Santo. Yun po ang pamagat ng ating tatalakayin, ang ating tatalakayin sa ngayon. Amen? Kaya tayo po, kanina nag-workshop tayo, napakinggan natin yung mga kapangyarihan sa interpretasyon. Na sabi nga, tayo ay bibiyayaan ng Diyos, sabi sa banal na aklat, yung kay Sophonias o Sifanias, Resrede. Tayo ay bibiyayaan ng Diyos ng bagong pananalita. Amen? Sa panahon yun, malay mo mga kapatid, na nariyan nakaupo, kayo ay mabiyayaan na rin. Sa pagkakataon ito, habang tayo'y nananalangin ng bagong pananalita. Sino po ba ang wala pa rito? Bagong pananalita o Gusgalia o speaking in tongue. Amen? Dahil sabi na, dalawa ang klase ng salita. Salita ng tao, salita ng mga anghel. Amen? Ito yung salita ng mga anghel na makalangit. Amen. Sa
salita ng tao dito sa sanglibutan, iba't iba. Pampangan, Ilocano, Ilocana, Bisaya, Ilonggo, ganyan po, di ba? Cebuano, mga Batanggenyo, iba't iba, Quezon, mga Tabeteño, ganun po. Ano? Mga kapatid, Bicolana, Bicolano, amen? Yan mga pananalitang yan ay salita ng tao. Subalit yung pananalita na makalangit o salita ng mga anghel, ito po yung glossolalia o iba't ibang wika na kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Dahil tayo ay bibiyayaan ng Espiritu Santo ng bagong pananalita. Amen? Malay nyo, mga kapatid, sa panahon ito, matanggap na ninyo ang bagong pananalita. At bibiyayaan tayo ng malinis na dila. Dahil ang Diyos ang maglilinis niyan. Kahit anong linis natin, brasin natin yan, mag-burger tayo, hindi natin yan malilinis bilang tao. Pero ang Diyos, mapangyayari niya ang lahat sa atin. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pong imposible, mga kapatid, sa Kanya. Amen? Amen. Dahil siya lang ang makakalinis ng ating mga dila. Amen? Amen. God is good. All the All the time. time. God is good. Bakit po dapat tayo ay lumago sa ating mga kapangyarihan niya sa dila? Dahil tayo po ay nahahanapan ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Sa ayon sa gusto natin, lahat tayo ay maroon, mamamatay. Unahin na ang alam po. Amen? Dahil katulad ng isang puno, yung kwento po ng puno ng igos, alam niyo po ba yan, mga kapatid? Katulad ng minsan, isang araw na padaaluan ng mga alagad at ng ating Panginoon. Tumingala ang Panginoon sa isang puno ng igos. Akala niya, may mapipita siya bunga, ay sa kasawi ang palad, wala ni isang bunga. Kaya, ibig sabihin mo, hindi namunga. Kaya sa pamamagitan ng isang talinhaga, isang kwento tulad ng puno ng igos, dapat din tayo bilang tao mananampalataya ng ating Panginoon ay mamunga ng sagana. Amen. Amen? Amen. Dahil tayo ay natamnan na hasikan ng mabuting bihig ng ating Panginoon sa ating mga puso. Amen? At yun, kapag tayo ay nahasikan ng mabuting bihig, hindi talaga dapat mauna. Kasi may kalayaan po tayo bilang tao mamili. Sumpa ba o reward? Siyempre, alin ang pipiliin po natin? Siyempre, reward. O ganting pagpapala ng Diyos ayon sa ating mga paggawa. Amen? Diba po, mga kapatid? Amen. Na sa pamamagitan ng salitang growth, daily habit. Amen? Amen. Ibig sabihin, pag sinabing daily habit, araw-araw po natin yan ginagawa. Yun na ang naging nakasanayan natin gawin. Sundin at tukdin. Amen. Ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen. Dahil napakaganda kung iyan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi nating kasama ang Diyos sa paggawa, sa pagsunod, sa pagtupad. Kaya sabi na, sa growth daily habit, ang letter J stands for Go God Daily. O, di ba po? Pag sinabi Go God Daily, hanapin natin yung pagtitipon na may gawain ng Diyos. Hindi yung party-party. Amen? Mga kapatid, pwede naman tayo mag-party-party, pero mas unahin natin, hanapin yung gawain ng ating Panginoon. Yung tayo ay nananalangin doon sa simbahan, lumadalo sa misa ni Father, nangungunyon, nangungumpisan. Yun ang mga mahalagang bagay na inihabilin ng ating Panginoon na nararapat natin maging kagawian. Gagawin natin ito lagi. Yun ang sabi sa Mateo 11:28, na tayo
tayo'y laging lalapit sa ating Panginoon para ang ating mga pasalin. Marami tayong pasalin. Sino ba walang pasalin po dito, mga kapatid? Lahat tayo may pasalin po sa ating buhay. Mga problema o mga pagsubok na ating nararanasan. Yan ay pagagaanin ng Diyos kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Sabi nga, lahat ng napapagal, kapag kayo ay lumapit sa akin ay aking pagagaanin. Ito yung sabi sa Mateo 11:28. Dahil napakabuti ng Diyos. Ganun tayo kahalaga sa Kanya. Ganun niya tayo kamahal. Amen? Amen. That is good. All the time. All the time. That is Kung good. makikipagkapwa tayo, makikipag-fellowship doon sa pagtitipong yun. Dahil naroon ang Diyos. Naroon ang presensya niya. Sabi nga, isa man o dalawang nakakatipon, ako'y naroon sa inyong kalagitnaan. Amen? Amen. So, kaya yun, kailangan tayo ay naroon sa pagtitipong ito katulad nito. Amen? Narito ba ang Diyos? Amen. Amen. Kaya, dapat, nandoon tayo. Mas pahalagahan muna natin yung pagtitipon ng ating Panginoon. May pagtitipon na may party-party na, may mga anniversary. Hindi naman pwedeng, hindi naman sinabi ng Diyos na hindi tayo doon dadalo. Pero mas unahin natin yung pagtitipon na ito'y panawagan ng Diyos, isang hanggang sa atin. Amen. Amen? Para tayo ay panalangin at makapanalangin na may pagkakaisa. Amen? Amen. At sabi nga sa letter G, sa letter R, sa growth daily habit, na araw-araw natin gagawin yun. Lahat ng ito, hindi po ako may sabi mo, sabi ni Lord. O, di ba po? Sa growth daily habit, letter R. Ibig sabihin ng letter R stands for read your Bible daily. Sabi yan sa 3:16 Timoteo 3:16 na magbasa tayo ng Biblia. Noon po, hindi na nakakalimutan ka sa amin ang Biblia niya. Talagang puno-puno ng alikabok yan. Baliwala lang yan. Andun ka o nandun ka sa altar. Hindi na papansin sa kabisihan, sa dami ng inintindi. Hindi na bibigyan panahon o sa panahon para mapukla yung Biblia. Dahil yan ang love letter ng ating Panginoon. Yan ang pagkain ng ating buong katauhan. O, di ba po? Kasi pinakakain natin ang ating physical ilang beses maghapon. Pero dapat din po pakakanin natin ang ating kaluluwa at espiritu ng kanyang salita para hindi ma-malnourish, hindi mapumayat, magiging balanse. Pag busog ang physical, busog din, malusog din ang espiritu, ang kaluluwa, ay kasarap ang buhay. Di ba po, mga kapatid? Ito yung iniwan niya na love letter sa ating panahon. Sa ngayon na tayo ay dapat magbasa. Kasi ito ang magiging gabay natin ng kanyang salita na magbibigay buhay, inspirasyon sa ating buhay. Amen? Amen. That is good. All the time. All the time. That is good. Praise the Lord. Now and Now forever. and forever. Praise the Lord. Yan nga ang sabi nga, holistic na pagkain ng ating buong katauhan. Dahil holistic, buo nga eh. Ibig sabihin, kumakain physically, spiritually, ang ating buong katauhan. Na tunay na balanse ang pagpapakain natin. Huwag naman na mahina naman yung kaluluwa ng espiritu. Dahil magiging tao. Amen? At ito ang magtuturo ng mabuting bagay. Siya ang salita ng Diyos ay makatotohanan. Ito ang magtutuwid ng maling pamumuhay ng bawat isa sa atin. Ito ang magiging liwanag ng bawat isa sa atin. Amen? That is good. All the All time. time. God is good. Ganon din sa letter O. Sa growth daily habit na I
Ayun nga, sa 11:26:27, Deuteronomio. Di ba po? Yun. Dio. Na Deuteronomio. Sabi nga, obey God daily. Susundin natin yung kalooban ng Diyos. Dahil yan ay ikabubuti natin. Hindi yan ikakapahamak natin. Sinabi nga, sumunod tayo. Naging masuway naman. O diba? Ano ang gusto ninyo? Yung mapahamak o maligtas? Maligtas. Siyempre, maligtas. Sinabi doon, may sign doon sa bulletin board. O kaya doon sa isang tawiran. Bawal tumawid. Tumawid. Patay. Di ba po? Bawal nga malambot ulo. Pinapahamak. Kapag sinabing bawal, bawal. Ano po mga kapatid? Huwag natin sundin yung ating kagustuhan. Iisip-isip naman tayo. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Lagi po, ano po? Yung kalooban ng Diyos para tayo ay mabiyayahin ng grasya at pagpapala. Amen? God is good? All the time. All the time. God is good. Sabi nga, ibigin mo ang Diyos sa buong puso, ang kaluluwa. O di ba po? Ay hindi mo sinasabi mo, iniibig mo ang Diyos kasi nungalingan daw po yun. Pag hindi mo maibig yung kaaway mo, hindi mo maibig yung kaawa-awa mong kapatid, yung kung ano nga ang ginawa mo sa mali mong kapatid, yun ay ginawa natin sa ating Panginoon. Di ba po? Hindi mo malang mabigyan, may umakatok doon, palimos, kahit isang basong tubig, kahit kalahating tinapay para mabusog. Mapawi yung kagutuman ng kapatid mo o kapwa mo. Okay. Kasi nungalingan niya, ang sinabi mo, iniibig ko ang Diyos ng buong puso, buong lakas mo. Paano? Hindi ka naman pumupunta sa mga ganitong pagtitipon. Ang gagamitin natin yung ating mga paa, yung ating mga kamay para mapapapurihan siya. Ginagamit natin sa pagnanakaw, sa ano pa ba ng kasama. Pati yung ating mga dila na yan, gagamitin natin sa kabutihan, sa atin sa pagmamanites. Amen? God is good All the time. all the time. God is good. Praise the Lord. Now and forever. Amen. Sa letter W, sa growth daily habit. Ano ibig sabihin ang W? Stands for waiting the Lord. Ano tayo nag-aantay sa ating Panginoon? Siyempre, mananalangin tayo. Lagi po tayo mananalangin. Abdingin ang kanyang gabay na hindi tayo nangininawa. Hindi tayo nagsasawa, manalangin para sa ating mga kapwa, sa ating karating bansa, sa ating mga kapwa na naglilingkaros, sa ating mga kapwa na nagtitiis ng gutom doon sa kalagitnaan ng gera. Amen? Kalagitnaan ng kalamidad. Di ba po? Kaya, habang nag-aantay tayo ng katugunan ng ating Panginoon, ay panaligan natin ang panampalatayanan. Na kailanman, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo pahihindihan ng ating Panginoon sa lahat ng ating ipinapanalangin at hinihingi ng awa kapag sa Kanya. Yun ang sabi sa awit 87. 14. Amen? Ang ganun, kabuti ang ating Panginoon. Ipagpatuloy nyo lang ang aking mga anak, ang inyong pananalangin, ang inyong pagkakaisa, manalangin, para doon sa mga bansa na may kalamidad, may gera, may kaguluhan, may kahirapan, para na sa tutugon din ang Diyos yan sa takdang oras at panahon. Dahil ibig niya na tayo ay magpanungkol sa ating mga buhay. Hindi ayaw niya na hindi naman tayo mapapahamak kung susunod sa kalooban ng Diyos. Di ba po? Katulad ng isang magsasaka, inaantay niya, pag naitanin niya na, naipula niya muna yung magiging dini. O pagkatapos ng pag tumubo yun, iwahiwalay niya at itatalin niya. Para yan naman, pag natapos itanim, pangangalagaan niya, lalagyan ng abono, mga pataba, linisan. Dahil pag
mag-aantay siya na pangunguhan nito. Eh kung alanganin pa naman yung bunga, hindi mo kailangan pitasin sa takdang araw sa takdang panahon. Para nun sa gano'n, hindi hilog sa pilit. Diba po, hindi naman masarap yung hilog sa pilit. O, mapakla yun. Hindi katulad ng natural na hilog na hindi kinakalboro. Ay, napakatamis at napakasarap ng mga kapatid. Amen? Amen. Mas gusto ba natin yun o yung hilog sa pilit, nag-aapura? Siyempre, aantayin po natin dahil ang Diyos ang nakakaalam, nakakapatid. Wala tayong maililim sa Kanya. Alam niya kung kailan niya ibibigay ang biyaya niya sa bawat isa sa atin. Amen? That is good. All the time. Letter T sa growth daily habit, trusting the Lord. Sabi nga, trusting. Pag sinabi trusting, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon ng buong puso. Buo. Hindi half, hindi 1/4. Buong puso ipagkatiwala natin yan sa Diyos. Amen? Kaya sabi sa Kawikaan 3:5 na buong puso ipagkatiwala natin ating mga problema, suliranin sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Ikaw na Lord ang bahala sa lahat ito. Ang tunay na buong puso na tayo ay dapat matalino sa pagkakataon. Amen? Dahil darating ang araw na isasahod mo na lamang mga kamay mo yan. Dahil ibubuhos ng Diyos ang mga biyaya niya. Na tulad sa tubig, sa talon na walang hipay. Tuloy-tuloy po ang biyaya. Ang agos ng biyaya. Tuloy-tuloy ang kasaganan. Tuloy-tuloy ang mga biyaya ng himala at pagpapala. Dahil maluwagan na ang ating Panginoon. Amen? That is good. All the time. Katulad ng ating mga mentor na yan. Ang ating purong lingkod. Nila Sister Tess Juan. Nila Brother Dominic. Na sila ay puno na ng biyaya ng Diyos. Kaya bakit tayo duminikit doon? Para tayo ay mabahagi na ng biyaya niyan. Hindi tayo nagsisip-sip. Nagsip-sip tayo kay Lord. Kung tayo magpapalakas kay Lord. Hindi sa kapwa natin. Dahil ang kapwa natin nawawala yan. Pero kapag tayo ay binayayaan na ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos, tunay na matuto na tayong sumahod ng mga biyaya niyan. Kailangan maayos yung pagsahod natin. Alam natin kung paano sasahod yun. Amen? Amen. Para umangos din sa atin ang biyaya at grasya ng Diyos. That is good? All the All the time. time. God is good. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Diba? Ganon kabuti si Amang Yahweh. Dahil hindi niya tayo mapabayaan, sigurado yun. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mauuhaw na. Sabi na, akong si Yahweh, siya lang ninyo paglilingkuran. Tunay na tayo'y masasasanayan. Buong pusong pagtitiwala. Huwag tayong matatakot na mauubusan tayo ng mga kapirahan na yan. Mauubusan tayo ng pamasahe. Ang gagastusin ipamunos na sa gawa. Gusto sa gawain ng ating Panginoon. Andiyan ang mga kapatid. Tutulungan tayo mula tayong pamasahe. Amen? Kung wala tayong paglapokerin, kung wala tayong maitutulong, ay ang ating lakas, gagamitin natin yan. Lumakad. Kung tumulong sa paglilinis. O diba, pagkatapos yung may biyaya tayong matatanggap. Amen. Hindi tayo natatakot na kahit malakas ang ulan, tuloy tayo dito sa gawain. Dahil nagtitiwala tayo ng buong puso na tayo ay iingatan ng Diyos, hindi tayo mapapahama. Tayo ay palalakasin ng Diyos sa pagtitipong ito. Dito namin lahat yan, susumpungan. Dahil narito ang ating Panginoon. Amen? That is good. All the All the time. time. Nasa kanyang mga kamay ang ating mga pangangailangan sa araw-araw ng ating mga buhay. Hindi tayo natatakot pagkasakit. Nandyan. Ang ating mga kapatid ay may mga kapangyarihan, mga kamay. Hipo ng pangkagalingan. Amen. Takuwang ng doktor. Hindi
tayo ginagawa ng magpadoktore. Katuwa nga iniinom natin mga gamot. Ipipray over natin yung bago natin kain. Hindi siya magpatira. Inumin. Sabi ko Di ba po? magpatira. Kaya magtiwala lang tayo ng buong gusto at tunay na hindi na tayo pababayaan. Kahit kailanman ang Diyos ay hindi nagpapabayaan sa bawat isa sa atin. Amen? That is good. All the All the time. time. That is good. So, letter H sa growth daily habit. Holy Spirit filled. Pag tayo ay puno-puno na ng pag-ibig, kagalakan, kapaitan, yung mga bunga ng Banal na Espiritu Santo, kapag yan ay nasa atin na, pag-unawa, pagpipigil, kahinahunan, di ba po? Kababaan ng kalooban, pagpapatawad. Kapag yan nagawa na po natin, na isa pamuhay na natin ang lahat nito. Yan ang sabi sa gawa. Na kailanman, pag tayo ay pinununan ng mga bunga ng Banal na Espiritu Santo, tunay na kahit tayo ay alimurahin, alipustahin ng kapwa-tao natin, hindi na natin sila Bakit? Tapos tayo nagtira. gagantihan. Hindi na natin maisip gantihan sila. Ando yung ating pagpipigil. Mahinahon natin kakausapin ang ating kapwa. Nandoon na yung pagkukunawa natin. Mapupunan na natin yung kanyang pagkukunan. Mapapatawad na natin siya. Amen. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nakabayubay na sa krus, malapit nang mawala ng hininga ng ating Panginoon. Ano ang sabi niya doon sa krus, sa kalbaryo ng krus na yun? Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. O di ba? Nakukuha pa rin yung pagpapatawad dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Nawa ito rin ang sumaatin na isa pamuhay natin ang mga bagay na ito. At kapag yan ay nagawa na natin, hindi tayo basta-basta magagalit na. Hindi na tayo papatuloy dahil hindi na natin po yung kalimutan. Amen? Tayo ay kinukunan ng mga bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga Holy Spirit filled. Dahil siya ang magpupuno sa atin ng mga bagay na ito na mabubuti ayon sa kalooban ng Diyos. At tunay at tiyak, bukas ang kalangitan, hingin na natin ang ating maibigan. Amen? Amen. That is good. All the All the time. That is good. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the At Lord. sa mga pangyayari yun at sa pagkakataon yun, tunay na tayo lahat ay magkakaisa na. Kung ang mga tao lamang po, kahit hindi natin kalahi, ay nagkakaisa na puno ng pag-ibigan, pag-unawaan, pagpapatawaran, hindi nangyayari ang ganitong mga pag-ibigan. Walang lamangan, walang galit, may kakuntentuhan sa buhay. Dahil taglay-taglay ang mga bunga ng Banal na Espiritu Santo. At yan ang magiging daan upang tayo ay mabubulkan sa isa't isa. At tunay na biyaya at pagpapala ang lahat ng inyo. Amen? Amen. God is good. All the time. Tapos na? Hindi ang kahit